Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pangamba ni Congressman Joel Chua sa parusang ipapataw sa kanila ng impeachment court dahil sa masyado silang madaldal sa harap ng media. Okay, bigyan ko lang muna kayo ng update sa fund drive natin sa Brave 14 Marines. May naipon na naman tayo na 20,000 pesos sa ating GCash na ipadala na natin yung unang mga nakolekta, umabot na po ng 630,000 ang naipadala sa kanila in just 2 months of fund drive. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng voluntary donation. Dito po sa GCash na ito kayo magpadala. Excuse me, 0966 265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan sa GCash. Marami pang lalabas na warrant of arrest laban sa kanila. Kailangan nila ng suporta para makapagpiyansa. And of course, yung pamilya, kailangan din may maipadala kahit konti lang sa kanilang mga anak. Okay, ito, noong Day 15 trial ba yun? Nung nagreklamo si Attorney Sheila Sison doon sa post ni Attorney Ligutan. Sabi, umaksyon ka agad si Escudero. Yes, napapansin ko rin yan, sabi niya. Inutosan ko ang clerk of court na i-monitor ang mga public statements ng magkabilang panig at napansin namin ang isang panig, grabe, sobra na sila. Kaya, on Monday, I will issue a ruling. Ito, baka ito na yung huli. Nagpahayag si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ng pangamba na maaaring pagbawalan ang mga miyembro ng prosecution panel na humarap sa BIDYA habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ako, tingin ko, baka pagbawalan na kaming humarap. Kaya who knows, baka ito na yung huling pag-uusap natin, sabi ni Chua sa isang panayam. Ito ay matapos i-anunsyo ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na maglalabas siya ng ruling kaugnay sa mga posibleng lumabag sa sub-judice rule na nagbabawal sa mga partido na talakayin sa labas ang paglilitis ang merito sa kaso. Giit ni Chua, sana ay bigyan ng flexibility ang prosecution at defense dahil sa public interest ang impeachment trial at mahalagang maipaliwanag sa publiko ang mga nangyari sa loob ng paglilitis. Sabi niya, sana ay huwag naman kaming isensor dahil kung gano'n ang mangyari, paano na ang mga kababayan nating sumusubaybay dito? Kami pa ang inyong inaalala. Oy, hindi namin kailangan ng inyong paliwanag. Mas mahalaga ito dahil naglipa na umano ang mga fake news at mga splice video na maaring magbigay ng maling konteksto sa mga pahayag at pangyayari sa impeachment trial. O bakit yung Bakit yung defense? Mayroon ba kayong na-monitor na mga defense panel na nagsasalita maliban lang sa spokesperson? Yan ang suggestion ni presiding officer na mag-designate kayo ng inyong spokesperson. Para ang mga abogado, defense man walang salita. Ang nagsasalita lang yung spokesperson. Ang alam ko, ang spokesperson ninyo sino ba yun? Meron si Alonto, Congressman Adjong pala, at saka Congresswoman Reneco. O dapat silang magsalita. Dito sa prosecution, halos lahat nagsasalita Ang pinakamaingay, si Attorney Lorna Capunan. Sumusunod si Dilima. Sino ba? Shell Jokno, Loistro, Ridon, Ligutan. Meron pa ba nagsasalita?
In fairness, yung mga ibang prosecutors, wala, tahimik. Yung public and private. Ito lang nabanggit ko at I don't know kung meron pa akong nakaligtaan. Oh. Siguro naman, ako, tingin ko stern warning. Kaya maganda sana kung pagbawalan na. Na wag na ang magsasalita na lang spokesperson na yung spokesperson hindi siya kasama sa defense team. Example, sa defense panel, si Attorney Michael Powa ang nagsasalita. Kailang kasama pa rin siya sa defense team. So, kung pwede, wag na. Mag-designate ang defense, ang kampo ni BP Sara, kung sino man dyan, ang magsalita para sa kanila. Para ang mga prosecutors, ang mga abogado, defense team, talagang wala. So, dapat ganon din sa prosecution. Kasi, ang nangyayari is narrative. Mind conditioning. Kagaya doon sa yung kay Attorney Lorna Kapunan, yung conclusion of fact and law na sinasabi niya sa loob ng impeachment court. Si BP Sara ay scammer, ganito. Di pinagbawalan siya. Strike the record. Kasi, yung sinasabi niyang scammer si BP Sara, trabaho ng senator judges yun to decide. Kaya anong nangyari? Paglabas nila, nagsalita na naman sa labas, inulit niya, mas matindi pa. Yan. Kaya believe ako dito kay Attorney Season, nung nagsalita siya, talaga matindi, tamaan sila lahat. Bagay na sinang-ayunan ng presiding officer. Kaya napapansin na rin pala ng impeachment court. Kaya beforehand, bago pa nagreklamo si Attorney Season, inatasan na ni presiding officer ang clerk of court na i-monitor at na-monitor nga isang side, sabi niya, ang isang panig. Palagi lang nagsasalita, hindi pwede yan. Sino yung palagi nagsasalita? Itong prosecution. So good luck po, Congressman Joel Chua, sa parusang ipapataw sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako dire sa balay ni Gian sa Ganahay nga taga Sitio Kalapat Tagbaktalakag Bukidnon. So mao na ni siya ang natabangan og yero kay ang iyang atop trapal lang gyud. Og kini siya wala gyud nay bana kay gibiyaan sa iyang bana. Mao ra ni ang itsura sa iyang kahimtang. So mao na gyud ni ang ilang pagpuyo. So diri lang sila gatulugan. So mao na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga iatop karon. So gitabangan rin ni sila sa pag-atop. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So nakaatop ni gid ang tag-iya aning balay. Una, salamat sa Ginoo, salamat sa naghatag sa akong na pulihan na tong trapal nga akong giatop lang. So naapa kay bana karon? Wala. Wala, so gibiyaan kasi mong bana. So pila ka buok ang imong anak? Ang nasa katulo, So pila di tanan imong anak? 5 unta. 5. So ang duha
To sa akong mama. To as imong mama. So ikaw ra gabuhi sa imong anak O nga tolo. nga tulo. So nag-eskwela sila Eskwela ang duha, ang isa baby pa man. lagi. So unsa lang imong trabaho di ay? Trabaho ko sa agar. So ikaw na gid mangita gid og pangonsumo. Ako tanan. So salamat kaayo. Salamat kayo.